Medyo nabalam ako sa pagsasalta dahil nagmisyon ako. Kailangan ko mapabagsak ang mga babae na gumagawa ng mga hindi tama. Yung huli pananalita ko ay ginawa na naman nilang katawa-tawa. Parang ang nangyari yung pelikula ni Charlie Chaplin na ang kanyan, yung silent movie. Puro mga aksyon-aksyon lang ang nangyayari. Kasi ninalayon nilang panghinaan ako. Ano pat ang kanilang layunin upang sirain ang aking reputasyon at pangalan. At umaasa sila na kaya nila akong pabagsakin. Paano nila ako pababagsakin? Nag-iisa nga lang ako, hindi nila kaya. Para naman ang mangyari sila ang paniwalaan. Kasi yung nga sabi ko, ako kilala na sa labas ng bansa. Dito lang sa atin, medyo hindi pa. Ang plano nila ay napakasimple lang Kailangan mapawalan ako ng halaga upang mawala ang halaga ang mga linalantad kong katotohanan. Sino ba ang mga naglalantad lang ng katotohanan? Wala namang iba kundi ako lang Hindi ko pinagmamalaki ito. Nakita naman ninyo ang hirap ko. Ang kanilang ipinanukala sa akin ay tiyak na babagsak sapagkat ang katotohanan ay malalantad kahit na anong pagtatakip nila sa kanilang gawain doon sa kadiliman. Ang naging problema nila kung paano ako gigibain at mapasunod sa kagustuhan nila. Alam kong hindi sila magtatagumpay kahit anong gawin nila, kahit na magkaroon ako ng agam-agam sa puso ko. At habang binabaon nila ako sa lupa, ay lalo naman akong nagkakaroon ng lakas. At yung lupa na yan na nagsisilbing pataba sa akin upang magpatuloy ako sa pagsasalita ng katotohanan. Kahit na anong paninira nila, sasagutin ko lang. Ang kailangan ng bayan ay yung disiplina. Napakahalaga yung disiplina na yan. Ginawa nga ni Marcos yan noon nung hinuli yung Ureta. Ang sabi niya kasi doon, panahon ni Marcos, sa ikauunlad ng bayan ay disiplina ang kailangan. Ay bisikleta ang kailangan. Kaya ang ginawa sa kanya ng mga Metrocom, pinaikot siya ng pinaikot doon sa quadrangle ng trami na nakabisikleta. Kahit na pagod na, tuloy pa rin siya dahil mapaparusahan siya ng gusto Kaya yung yung paghadlang nila yan sa akin, ay isang sanhi ito ng kaguluhan kung saan magdudulot ng pag-udlot ng paglago ng ekonomiya natin. Kasi, kung ikukuha natin doon sa foreign investment foreign direct investment, hindi natin kailangan yan Yan ang gustong mangyari ng China at Amerika. At yung Group of 20 naman, yung trilateral member, ay nanunood lang. Dahil baka sakali makaamot din sila. Kaya yung kaguluhan na yan, ay palabas lang yan. Huwag ninyong pag-iintindi niyang gera-gera sa China. Hirap na nga ang China, hirap na rin ang Amerika. Kung hindi pa magkukuhan dito mag-iimprenta ng dollar dito problemado na nga sila Nagsasalita sila tungkol sa utang ng Amerika. Nagsasalita sila tungkol sa utang ng China. Pero hindi naman nila binabangkit kung kanino sila nagkautang.
nila. Sinasabi nila may utang. Pero yung hindi nila mabanggit-banggit kung kanino sila nagkautang. Kaya nahirapan sila. Ngayon, ang malaking problema ng Amerika at China ay kung paano ang gagawin nila kay BBM. Kasi yan ang maraming malalantad na katotohanan pag pinabayaan nila yan eh. Kasi yan ang sinasabi ko, yung BBM na yan ang nagpipinansa ng gera at bakit naman pinayagan ng Amerika na mag-imprenta ng dollar dito, yung Federal Reserve Bank. Oh. Kaya ang nagpipinansa yung Marcos na yan. Yung mga terorista na yan. Kaya ngayong Afgan, anong pakialam natin sa Afgan at bakit sila pupunta dito? At napabalita na rin sa akin na sa Iligan City, marami ng Afghanistan doon. Oh, bakit tinanggap ng bugok na Marcos niya yan? Oh, kasi hawak siya sa leeg. Gaya kay Duterte, hawak din siya sa leeg ng nisiping. Nakakadena nga yan, akay-akay siya ni Siping eh. O, ganyan din si Marcos, akay-akay siya ni Uncle Sam na nakakadena din sa liig. Mga aso-aso. Dito ngayong papasok si Leni. Yan ang sinasabi ko. Kaya si Leni, matagal sa Amerika yan, binibriefing yan. Kasi pabago-bago, hindi nila malaman ang gagawin sa akin. Dahil linalantad ko ang mga mangyayari. Yung mga posibilidad na mangyayari sa kanila. Kasi ang gusto nila, yung mga Marcos na yan, magkaroon ng Grexit. Na hindi madadamay ang Amerika at saka China. Kasi hindi naman siya pwedeng, yung putang inang bugok na Marcos na yan, na anak ni Marcos, ng diktador, hindi yan pwede sa Amerika dahil may kaso yan doon. O, nag-jump bail yan. O, yung kaso niyang pagpatay. O, doon naman sa China, hindi din siya pwede dahil kinalaban niya ang China. Kaya kung doon siya sa Macau, malalaman na siya. Na isa siyang nakisabwatan sa isang conspiracy theory. Kaya ang tanging mapupuntahan niyan ay doon sa Ukraine. Hindi siya pwedeng pumunta sa Afghanistan dahil yung sa Taliban, pero maaari siyang pumunta doon dahil nga doon siya nagpinanse ng Taliban eh. Kaya nga iniwan ng mga Amerikano yung kanilang gamit na kung wari mga binasag na yung mga salamin ng sasakyan, kung paano mapadali ang pero hindi naman nalaman kung sino ang gumawa. Kung wari binasag yung mga kung ano-ano man lang dyan, para masabi na hindi na pakikinabangan. Yan ang mga kanyan. Kaya pwede rin siya doon sa lugar ng Taliban. Kasi at hindi naman siya pwede sa Israel. O, then malalantad siya. Kaya ang mangyayari niyan ay kailangan doon sa Ukraine. Pero ang problema na noon, sabihin ko na nasusuko ang Ukraine, abay, bigla nilang binumba yung mga base ng Russia puno. Ay, wala namang katotohanan lahat yan eh. Kaya yan ang tinukuhan ko upang sirain ang reputasyon ko. Ay, hindi sige lang. Kaya ano sa akin? Eh, matagal na ninyo kung sinisira. Sira-sira na nga. Eh, meron pa ba sisirain sa akin? Eh, kayo ang numero 1, sira-sira na. Kaya, ang mangyayari niyan, kaya nga nag-usap si Leni at saka si Sara, magsasanib persa na yan. Magpipetisyon si Leni sa eleksyon, dahil sa kanyang pagkatalo, pero
mananatili si Sara na na Vice President. Kasi takot din ito ang mga Duterte, saan sila tatakbo? O, pag pumunta sa ibang bansa, uhulihin sila. Kaya yan, ang upang huwag nang malantad ang katotohanan, gumagawa na sila ng paraan. Ang daling huliin ang laro nila, napakababaw. Yun naman sa akin, napakababaw yan eh. Kaya ang gagamitin nila ngayon na si Glenn Chong, ako putukin nila yung kanyang testimonya. Kaya, di gawin lang nila. Ano sa akin yan? Basta sa akin, yung una kong kondisyon, pag hindi nasunod, wala. Wala masusunod, wala akong gagawin. Hindi ko bubuksan, maging kayamanan o maging Duterte. Kailangan masunod yung kagustuhan ko, hindi yung kagustuhan nila. Ay, kuwari lang yung palabas na yan eh. Sila din mga politiko magnanakaw ang mamamayani dyan. At hindi yung mga hindi yung mga mamamayan, yung mga mahihirap. Kaya pag ganitong pangyayari, magkakaroon tayo ng yung institutional crisis. Mabigat eh. Kaya, kasi pinaglalaruan tayo dito sa bayan natin, pinaglalaruan tayo ng China at saka Amerika, kasabwat yung Marcos na yan, kasabwat yung CIA na yan. Kaya, natatawa lang ako sa kanila dahil hindi sila umubra sa akin eh. Nag-iisa ako. Sabi nila, nag-iisa, walang magawa. Bakit ngayon? Problemado kayo sa akin. Kaya, natatawa lang ako sa inyo eh. Bukod doon sa magkakaroon tayo ng yung constitutional crisis at saka yung foreign policy crisis. Yung foreign policy crisis ay yung ginawa ni Duterte na nagkaroon na ng desisyon ang UNCLOS at pumanig sa bansa natin. Ngunit anong ginawa ng tarantadong Duterte na yan? Sa gusto lang niya maging sikat. Ngayon takot siya. Duwag yan eh. Napakaduwag niyan. Uwari lang yan tapang niyan. Tapang niyan, tigas-titi lang eh. At ang ginawa niya, itinapon niya, pinakita tinapon niya, parang basura lang daw yung desisyon na yon. Hindi ba napakabigat nun? Pagkatapos bakit ganun ang ginawa niya? Dahil ba sa nabigyan siya ng $2 billion mula sa iniimprenta dito ng BSP. Kaya yung BSP na yan, nagkaroon din tayo ng isang crisis dyan. Tungkol sa mga pagbabangking. Nakapon sa monetary one yan. Sa IMF. Kaya nga, nagtaka nga ako bakit naging dalawa ang building na isa sa Diwe, isa sa Timog. Yan Timog kasi niya noon. Yan yung minting yan. Akala nito, putang ng mga Marcos na ito, na makukuha nila yung ginto na nakatabi doon. Hindi nila alam kung nasaan eh. Kaya nagtayo ng minting niyan. Pero ang pakay niyan, para makontrol ang mga ginto sa buong mundo. Yan ang totoo niyan. Palibasa magnanakaw, o madrogas, o kawatan, o lahat ng klaseng pagnanakaw na titulo nasa pangalan ng mga Marcos na yan.
Kaya ganyan ang nangyayari niyan. O, paano yan ngayon? Kaya ang ginawa nila, ilinagay nila yung pag-iimprenta ng dollar dito sa Dewey at saka yung pag-iimprenta naman ng peso diyan sa Timog. At doon nila ako gustong dalhin. Binibigyan ng authority ng Federal Reserve Bank ako ng authority para mag-take over na doon sa Dewey Boulevard, yung para mag-imprenta ng dollar doon. Hindi naman ako loko-loko. Pinanood ko muna sila. hindi porke kung takaw na takaw ako, gaya nung pinapupunta na ako. 2 beses na ako pinapupunta. Una kay Jack yung TBM Pinapupunta niya ako doon sa British Isles. Pagkatapos itong itong CIA, pinadadala naman ako doon sa doon sa British Isles din. Wala akong gagawin kundi pumirma lang at tignan, monitoring kung saan napupunta ang pera. Hindi naman ganoon. Gusto nila akong gawing alipin din, na katulad kay Marcos na bugok o yung diktador o tanga-tanga yun. Yes, hindi yan matalino kundi tuso yung Marcos na yun. Alam mo naman sa pag-aaral ng abogado, kailangan maging tuso ka dyan. Yung baluktot, itutuwid. Yung tuwid, ibabaluktotin niya. Ganun yan. Ngayon, sino ngayon ang makakapagtuwid yung ginawa ni Marcos na baluktot? Yan ang sinasabi ko. Kaya yung Duterte na yan, ngayon, hindi na niya alam kung paano gagawin nila. Natataranta na sila Pagkatapos gusto nilang pabagsakin si Marcos. Talagang babagsak yan. Pero sisiguruhin ko na hindi makakaupo yan si Sara. Maski na yan si Leni. Sisiguruhin ko. Dahil pag umupo yan, umupo ka lang. Upo ka lang pala Katwiran ko mapapasunod mo pa kaya ako. Hindi mo ko basta-basta mapapasunod. Naku, matagal kang binibriefing doon sa Amerika. Hindi ba, Chodoro? Hindi ba? Bago ka naging National Defense Secretary, binibriefing ka din doon. Puta, ikaw anyo. Bago ka naging National Advisor, na-briefing ka din sa Amerika. Maski na ikaw Lorenzana. Putang ilan nyo, mga kong kayo, mga traidor sa bayan. Mga alipin kayo, mga aso-aso kayo ng Amerika. Yung mga putang ilang mga maharlikang general na yan. Ngayon, ang ginawa naman ni Marcos, nagkaroon siya ng constitutional crisis. Ito nga yung pagkukuhan ng mga EDSA. Palibasa, hindi ikaw ang kumandidato. Nag-switch lang kayo. Yung kumandidato, yan ang tunay na asawa ni Lisa. Kaya nga hinahamon kita ng DNA. Dahil kung ikaw sinabi mo ikaw kumandidato, magkakaroon ka ng kaso. Dahil ikaw, nagkakang ka doon sa yung Pandaraya. Bukod sa Pandaraya, may kaso ka sa Amerika, nagkakang ka. Kasi yung Marcos na yan, dyan nag-umpisa yung mga clone-clone, yung double body, gaya ni Alice Go. Tingnan ninyo yung mukha ni Alice Go. Kaya, at saka yung pagsagot-sagot niya. Yung pagsasalita niya, pwede siya magsalita ng Kapampangan, matututo siya. Pero yung intonation niya, yung tono ng Kapampangan, mawawala yun. Kaya, natatawa ko. Inamin ng NBI yan, may double body siya. Bakit ngayon iniimbestigahan nila? Puro, parang may
mailigaw tayo sa katotohanan kung wari totoo na yung ginagawa eh. Oh. Pero yan, lahat yan ay puro mga pabalat bunga lang. Ayun, yung pagtatayo ng mga military bases dito, isang paglabag na sa constitution niya. Oh. Kaya nga nangyayari, hindi niya kayang gawin yan kung hindi siya magkaroon ng shadow government. Kaya shadow government, dahil hindi naman siyang kumandidato. Oh. Kaya nga, napakakuan eh, na siguro nagtataka kayo, bakit ang punta niya sa Singapore kung wari ang kaso, yung manunood siya ng Grand Prix. Hindi yun ang dahilan. Ang dahilan niyan, kung paano niya aregluhin yung kaso niya sa Singapore. Dahil yung pogo doon, yung sindikato doon, ay kakonektado ng pogo dito. At yung nandoon pogo, yun ang nagahak doon sa One Malaysian Development Bank. Yun ang sovereign wealth ng bayan natin. At hindi yan sovereign wealth ng Malaysia. Kaya yan, isa pang pinagtataka ko doon sa mga kanyan, may kasong money laundering. Hindi naman pinasusuli yung pera. Pero ang sentensya lang, merong wala pang 1 taon, may mahigit na 1 taon o 2 taon. Pagkatapos wala na. Aba, magnanakaw na rin ako ng magnanakaw. Ganun lang pala. 1 taon o 2 taon o wala pang 1 taon. O, bilyon dolyar na mananakaw. O, ganun ba? Kaya yan, Singapore na yan, mananagot din. Bakit? Gipitin ko sila pagdating ng pagpapalit ng currency. O. Kasi, tayo lang ang may ginto. Walang ginto. Ang sinasabi nila, China namimili ng ginto. Anong pamimili niyan? Anong gintong bibili niyan? Oh. Kaya pinagluluko lang tayo ng mga elitista eh. Mga New World Order eh. Oh. Ginagago tayo. Ngayon, bakit walang kibo itong mga political analyst? Itong mga economic analyst. Wala silang kibo ngayon. Kasi, mga bayaran din yan eh. Natatakot silang hindi mabatuhan ng Marcos Gold eh. Kasi pag ikaw, may kinampihan ka sa iyong pagsasalita, may kinampihan ka, ay wala ka na sa katotohanan. Parang si Jesus yan eh. Nawala sa katotohanan eh. Kasi, kung asawa mo, o kaanak mo, ang nagkasala doon, anong gagawin mo? Sasabihin mo, nagkasala ka, magdusa ka. Hindi niya sasabihin nyo. Kaya nga sinabi niya yung pag-ibig. Pag-ibig. Maski na nagkasala, yung katulad niyan, kung ang isang lalaki, yung babae nagkasala, tinurutot niya yung lalaki, mamahalin pa rin niya dahil sa pag-ibig. Katalantaduan yan. Kaya yung mga political analyst yan, mga vlogger, hindi ko pinagpapaniwalaan yan eh. Kasi meron silang kinakampihan eh. Kasi kung talagang ikaw na sa katotohanan, wala kang dapat kampihan. Kasi hindi, may baho din yun eh. Ayaw mo ibulgar yung baho nun. Yung baho lang ng kabila. At yung nasa kabila naman, ang ibinubulgar naman yan, yung baho na isa. Pero yung baho ng amo niya, hindi rin niya binubulgar. Kaya, hindi ko pinagpapaniwalaan yung mga mainstream media. Naku, malabo yan. Ayun, ang katanungan ko sa bayan, hanggang kailan natin papayagan manatili itong mga magnanakaw na ito, na nakapesto, mga politiko. Kasi darating at darating tayo sa panahon na
babagsak at babagsak ang ekonomiya natin. Na tayo man ay magiging dayuhan sa sarili natin lupa. Oh. At mananatiling alipin tayo ng dayuhan. Sila nang magmamayari lahat ng Pilipinas. Yan ang gustong mangyari ng mga Marcos. Yan ang gustong mangyari ng New World Order. Yan ang gustong mangyari ng Amerika at China. Kaya sila nagdadala dito kung sino-sino na lang. Binababoy tayo, ginagawa tayong basurahan. Bakit hindi nila dalhin sa bansa nila? Oh. Samantala kung ang Pilipino pupunta sa Amerika, ang daming chichibureche. Samantala kung andayon pupunta, may pamasahe lang, bibigyan na ng visa, nakakapasok. Kaya mas ultimo terorista nakakapasok doon. At bakit nakakapasok ang terorista? Kasi dahil nga sa mga Marcos. Dahil yan ang sinasabi ko. Doon sa ibibriefing nila yan kung anong gagawin nila. Ngayon, sisisihin tayo ng susunod na henerasyon. O, sasabihin nila, kung hindi naman tanga itong mga magulang natin, mga ninuno natin, mga inutil, mga bobo, o kaya tayo minamana natin ang kahirapan na ito. Samantalang ang kayamanan na ito hindi naman para sa mga dayuhan, kundi para sa atin. Hindi naman sa mga politikong magnanakaw, kundi para sa atin mahihirap. O, yan ang kanyan. Kaya sisisihin tayo ng gusto. Kaya huwag kayong magpakatanga, kayong mga butante. Kasi may malakas na persa na kumukuhan dyan na sumusupil sa karapatan natin na mahihirap. Kasi dapat natin magising tayo sa katotohanan na ang eleksyon ay hindi yung palabas na may kakanta doon sa entablado bago magsalita yung mga may mga kunting drama, may mga inupahan mga artista, kung ano-ano, pampadagdag pa. Yung mga inutil naman na ito, sinasamba yung kanilang artista na ang tae mabaho din. Wala. Ganun na lang. Pagkatapos, pagpanibubutan na nila yun. At saka yung mga ayuda. Kaya yung eleksyon na yan ay hindi para sa mga palabas na sarsuela at saka sa mga ayuda lang. Kundi dapat mag-isip kayo. Para hindi kayo inutil, mga bobo, mga tanga, na butante. Sabihin lang, magpapainom lang yung kasama kumpare niya. Iinuman ngayon. Pagkatapos sasabihin niya, pare, kwan na lang tayo. Kwan na lang iboto natin. Napainom lang, umuo na. Putang ina niya. Kababaw ng kaligayahan niya. Isang basong alak lang palang katapat ng iyong karapatan. Ang iyong pagkatao. O, hindi ba masakit yun? O, isang basong alak lang, o isang gin lang na walang katapat ng iyong pagkatao. Nako, dapat magising na kayo. Ano nga ba ang constitutional crisis? Yan ang isang kasi rini-research ko naman dito para wala silang masabi. kaya hindi naman nila makuan Ang constitutional crisis ay maaaring lilitaw sa iba't ibang paraan. Halimbawa, ang lehislatura ay ibig magpasa na isang batas na sarungat sa kasalukuyang konstitusyon sapagkat ang katotohanan ay hindi makakapagbigay liwanag ang tunay na sitwasyon. Nagkakakontrahan. Ngayon, upang ito, gagawa sila ng isang batas. Pero ito mga nasa kamara, mga tanga-tanga ito, mga bubo. Walang alam tungkol sa batas. Ang alam lang nila, gano'n, yan, ang alam ng mga mga mambubutas. Mambubutas ng silya.
Kaya yan ang kuwan niyan, nagkakakontrahan. Yung nasa Constitution at saka kuwan. Pero kailangan mabigyan din nila katwiran kung bakit kinuha yung batas na yun. Kaya hindi magkakaroon ng taliwas kung maaari. Pero ang ginawa ni Bongbong, sabi niya, pinapayagan kong magpa ng mga Amerikano magkaroon ng mga beses dito. Salita lang niya. Dapat idaan yan sa legislatura. Pero hindi. Palibasa itong mga hapon na ito, mga walang alam Itong mga nasa kamara. Palibasa puro magnanakaw Huwag niyo sino bang matino sa inyo? Sino bang hindi magnanakaw sa inyo? Sabi ko sa inyo, walang hindi magnanakaw sa inyo. Lahat kayo puro magnanakaw. Kaya wala kayong inisip, kundi yung kapakanan ng bulsa nyo, hindi yung kapakanan ng bayan. Di ba totoo? Mga retired na general, ano malay ng mga yan? Yung si Robin Padilla, anong malay niya? Arte-arte doon, nakala mo kung sino natitigas-tigas, gago, hanggang pelikula ka lang. Duwag ka naman yung nasa Baguio, yung siga-siga doon, takot ka doon doon At yung, naku, marami ka pang hindi alam. Tarantado ka. Porke sikat ka. Yan ang mga mali ng Pilipino. Hindi porke sikat, iboboto mo na. Hindi porke sinabi lang sa pinakiusap ng kumpare-kumare, iboboto mo na. Hindi porke binigyan ka ng 1,000, 2,000, iboboto mo na. Kaya ang mga Pilipino, siya may kasalanan. Mga inutil, mga tanga, mga bobo. Yung mga butante na yan. Yung mga ganyan, tumatanggap ng mga ganyan bagay. Kaya ang nangyayari ngayon, yung legislatura natin, inaagawan niya yung trabaho yung justice system. Sila na nag-iimbestiga para masabi lang may ginagawa, para hindi masabing tanga ang katwiran nila. On the aid of legislation. Yan ang palusot nila. Ang mga tanga-tangang mga congressman, mga senatong na yan. On the aid of legislation. Pagkatapos si Bato, di pa iyak-iyak pa. Putang ina ka. Kaya, ano nangyayari ngayon sa kwan? Kaya tama lang yung sinasabi yun sa Biblia na kwan, kayo'y magsama-sama, magkakawatak-watak. Kayo'y magkakabigkis, kayo'y magkawatak-watak. Hindi lang sa religion na kababatay yan, kundi sa mga politiko, sa mga butante, nagsama-sama sila, naboboto. Pagkatapos, pagdating ng botohan, hiwa-hiwala sila, nagkawatak-watak sila. Ganun lang yan. Nagkabigkis-bigkis sila. Pagkatapos, magkakawatak-watak sila. Kaya lahat kung sila magsanggunian ng mga yan, mauuwi sa wala. Ano nangyari ba sa mga nila? On the aid of legislation ng mga nasa kamara? Wala. Ang panakot lang nila, contempt. Balang araw kayo din makukontempt. Kaya yung mga salita ninyo hindi matatayo. Yan ang napakahirap na pangyayari sa bayan natin. Kaya dapat gumising na kayo. Hindi natin kailangan ng politiko. Kung gusto ninyong politiko, sige lang. Okay lang sa akin. Pero huwag kayong umasa na bubuksan ko. Ang kayamanan. Huwag kayong umasa na bubuksan ko ang deuterium. Gusto ninyo magnanakaw, minahal ninyo yung mga magnanakaw, yung mga kawatan na politiko, di, bahala kayo sa buhay nyo. Ano ba naman sa akin yan? Basta sa akin,
makuha ko yung parte ko, di bahala na rin ako sa buhay ko. O ano pa? At may tayo ko na yung, dahil yung parte ko na iba, gagamitin ko doon sa pagtatayo ng bahay ng Sion. Doon sa bundok ng Sion. O ano pa? Wala na. Kaya bahala din kayo sa buhay nyo. O baka putulin na naman nila.